Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng good morning? Okay, masaya ba tayo? Amen. Praise God. Palakpakan niya po natin si Lord. Alam niyo po, napakasayang magpuri sa Panginoon kasi ang ating pong sinasamba po ay buhay na Diyos. Amen po ba? There is no other God like Jesus. No, there is no other founder of any religion po na nangako na siya'y mamamatay at muling mabubuhay. Only Jesus po. Si Muhammad, namatay pero hindi na muling nabuhay. Now si Buddha, founder of Buddhism, namatay pero hindi na muling nabuhay. Pero only Jesus po namatay at nangako na muli siyang mabubuhay at siya po ay nabuhay ulit. Palakpakan natin si Lord. Kaya po, ang sarap magpuri sa Panginoon. Kanina, grabe yung worship natin kanina, no? Siguro baka i-line up sa langit yung Living Hope, no? Someday. Nasa langit na tayo. Kasi parang sarap kantahin, eh. Parang feeling ko nasa langit na tayo habang kumakanta tayo, eh. Pero, let us proceed po sa umaga po na ito. Today po is Resurrection Sunday, no? He is risen. In the old time po, ang mga Western Christian po, meron silang, every time na sinaselebrate nila yung resurrection, pag sinigaw ng pastor nila, Jesus is risen, sasagot yung mga member na, He is risen indeed. Okay, kaya, gayahin natin, pag sinigaw ko pong Jesus is risen, sabihin niyo po, sigaw niyo po, He is risen indeed. Okay, siya nga po ay muling nabuhay. Jesus is risen. He is risen indeed. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, praise God. And this morning po, every year po, ay meron po tayong Resurrection Sunday. And I believe na marami na tayong alam patungkol sa Resurrection Sunday. Kaya this morning, meron tayong short quiz. Gusto nyo ba yung quiz? Okay, mayroon lang tatanong sa inyo about resurrection. Sasagutin nyo lang po, no? Okay, number 1 question. On what day do the Gospels says Jesus was raised from the dead? Anong araw daw po siya sabi ng Gospel na si Jesus ay muling nabuhay? Letter A, on the first day of the week, Good Friday, Easter, or Passover. Ano sagot? Ha? Parang hindi tayo nagbasa nitong mga nakarang araw, Nagbabasa tayo ng Gospel, mga huling chapter ng Gospel. Ang sagot po ay on the first day of the week. Okay? Paulit-ulit yan. Di ba? Nabasa niyo ba? Doon sa Okay. Pangalawang tanong. Jesus appeared to 2 men who were traveling to which city? Meron 2 tao naglalakbay. At nagpakita si Jesus sa kanila. Saan sila papunta? Jerusalem, Nazareth, Bethany, or Emmaus? Sa Luke yan, sa Luke chapter 24. Saan po? Saan? Sigaw natin. 1, 2, 3, go. Sagot natin. Ano? Imasalem? Ano ba yun? Okay, ang sagot po ay Emmaus. Okay, hindi po Emmaus Cavite, ha? Imus yun, okay? Ayan. Emmaus po, inapakita si Jesus, no? Pangalawa, who of this was first on the scene after the resurrection of Christ? Simon Peter, Cleopas, Judas Iscariot, Mary Magdalene. Sino kanino una nagpakita si Jesus? Isa pa po? Sino? Okay. At least kalahati. Ang sagot, Mary Magdalene. Okay. Pura question lang ito ngayong umaga. Okay, in 1 Corinthians 15, Paul says that Jesus was also seen by how many? 12, 200, 11, over 500 brethren. Ang sagot? Ha? Over 500. Uy, bakit siya? Over 500. Nagbago din sa ano. Okay, who rolled away the tombstone? Sino po ang nagalis ng bato? Angel. Okay. Sana tama. Okay, angel. Okay, last. For how long did Jesus remain after his
resurrection before He ascended into heaven. How long? Ha? 40 days. Okay, palakpakan natin yung ating mga sarili. Okay. Now, yung title po natin this morning po is Jesus is Risen, the anchor of our hope. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang angkla ng ating pag-asa. No? Ang angkla ng ating pag-asa. Mahalaga ba ang pag-asa? Hope is important. No? Sabi nga po ni Hals Lindsey, man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only 1 second without hope. That's why it's very important na ang puso natin ay palaging merong pag-asa. Nabubuhay tayo sa ating living hope. No? Paano na lang kaya nabubuhay ka dito na wala kang parang inaasahan sa buhay? I think you will end up your life. No? Puputulin mo na yung sarili kasi wala ka ng ibang inaasahan. That's why yung mga taong kinikitil yung kanilang buhay, ibig sabihin, nawawalan na sila ng pag-asa. Eh, napaka-importante po yung pag-asa. Ang sabi po ng Bible sa atin na yung resurrection daw po ay ang ating pag-asa. 1 Corinthians 15 verse 13 to 14. Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At wala rin silbi ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung walang resurrection, kung si Jesus hindi nabuhay muli, walang kwenta yung ginagawa natin. Walang kwenta yung pangangaral. Walang kwenta yung pag-worship natin. Yung pagbabasa natin ng Bible. Pag-atin natin sa mga gawain, walang silbi daw po yan kung si Kristo ay hindi po nabuhay. Pero dahil si Kristo po ay muling nabuhay, meron tayong pag-asa. Meron tayong apoy sa puso natin na magpatuloy po sa buhay na ito. Do you believe that Jesus was rose again? Amen. Naalala ko po si Attorney Lee Strobel. Naalala niyo ba si Attorney Lee Strobel? Yung Case for Christ, di ba? Yung movie na Case for Christ. Si Attorney Lee Strobel po, siya po ay dating atheist. Hindi naniniwala kay Jesus. No? Pero yung asawa niya, panoorin niyo po, hindi niyo pa napanood, The Case for Christ, no? Attorney Lee Strobel. True story. Isa siyang lawyer and journalist. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Pero yung asawa niya naniniwala. At patuloy na pinagpipray siya ng asawa niya. At meron nag-challenge sa kanya doon sa katrabaho niya na pag-aralan yung resurrection. At pinag-aralan niya. And sabi niya, the resurrection has so much overwhelming evidences. Kaya sabi niya, the resurrection is the supreme vindication of Jesus' divine identity and His inspired teaching. Tagalogin ko po, no? Ang muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang pagpapatunay ng pagka-Diyos ni Jesus at ng kanyang mga aral mula sa Diyos. Sabi diyan, it is the proof of His triumph over sin and death. Patunay ng katagumpayan niya sa kasalanan at kamatayan. It is the foreshadowing of the resurrection of His followers. Yung nangyari kay Jesus, na muli siyang nabuhay, ay ganoon din po ang mangyayari sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. It is the basis of Christian hope. It is the miracle of all miracles. Yan po ang sabi ni Lee Strobel. Napatunayan niya na ang resurrection na merong napakaraming evidence. Kaya panoorin niyo po, napakagandang movie, no, The Case for Christ, sa mga hindi pa nakakapanood. Now, while we anchor, sabi natin kanina, no, ang title natin is Jesus is Risen, the anchor of our hope. Bakit natin i-aangkla yung ating pag-asa sa resurrection ni Jesus? Number one reason, because the resurrection is the basis of our hope. The resurrection is the basis of our hope. Ito po yung basihan. Ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya.
yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Binasa natin kanina, no? Hebrews 6:17 to 19. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He conferred it with an oath. Sabi dyan, the unchanging nature of His purpose. Hindi daw po nagbabago yung character ni Lord. God did it so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who had pled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Sabi dyan, tayo daw po ay pwede nating panghawakan yung pag-asa na binigay sa atin. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Dito po sa verse na ito, ang tinutukoy dito yung kwento ni Abraham, na si Abraham po ay pinangakuan ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak at magkakaroon siya ng maraming salinlahi at pagpapalain siya ng Panginoon. At nangako ang Diyos na pagpapalain siya. At para patunayan na gagawin ni Lord yung kanyang pangako, ang sabi ng Bible sa atin, dati kasi pag nangangako yung dalawang tao, kailangan merong mas mataas at merong mababa. No? Yung superior sa inferior. Pero sino ba ang sabi ng Bible sa atin? No? Sabi dyan sa mga kasamang verses na yan. Sino ba ang mas mataas sa Diyos? Wala. Kaya ang ginawa ng Diyos, nangako siya sa kanyang sarili. Nangako ang Diyos. Hindi lang nangako ang Diyos, kundi nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili na gagawin niya, tutupdin niya yung pangako niya kay Abraham. At yung pangako niya kay Abraham po, hanggang pagdating po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lang po nakapokus kay Abraham, kundi yung pangako ng Diyos kay Abraham ay nakapokus doon sa paparating na pagliligtas ng ating Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin mga kapatid, no, na naganap, tinupad ng Diyos ang pangako niya sa atin, kay Abraham at sa atin, dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang character na hindi nagbabago. Kaya sabi dyan, we have this hope as an anchor for the soul. Nakita na ba kayo ng anchor? Angkla? Di ba sa ship, no? Yung angkla is nakadepende yung security ng buong barko. Yung nakasakay yung buong barko. Ganon din daw po, yung ating buhay ay nakaangkla doon sa pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, the basis of our hope is God's unchanging character and promises. The basis of our hope is God's unchanging character and promises. Bakit ka pagpapalain ng Panginoon? Bakit ka niligtas ng Diyos? Ito po ay dahil sa kanyang hindi nagbabagong character at hindi nagbabagong pangako ng Panginoon. Amen po ba? Alam natin, kwento ni Abraham, di ba? Bagamat sabi ng Bible, nanampalataya siya, naghintay siya. Pero si Abraham nagkamali din. Pero tinupad pa rin ng Diyos ang pangako niya. Why? Because the basis of our hope is God's unchanging character and promises. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. And sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na pinangaral ko sa inyo. Ito ang aral ng inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo na sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga kayo tunay ang inyong pananampalataya. Bakit natin i-anchor yung ating pag-asa sa resurrection? Kasi po, pangalawa po. Ito po, pangalawa. Okay, because, pangalawa yan, number 2 yan. Because of the believer's confession. No? Because of the believer's confession. Kasi po, yung mga taong nanampalataya, naka-witness sa ating Panginoon Jesucristo, meron silang confession. No? Meron silang confession.
Pero bago pala yon, balikan natin itong sa verse 3. Sabi doon, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamalagang aral na binigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ibig sabihin, yung kamatayan, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo po, ito po ay katugunan or fulfillment po ng naisulat po sa Biblia. Okay. Pangalawa po, balikan natin yung pangalawa, no? Bakit natin i-anchor yung hope natin sa resurrection? Because of the believer's confession. Dahil dun sa mga pahayag ng mga nakakita kay Jesus, na nakita na sila po ay, si Kristo po ay namatay at muli pong nabuhay. Okay? Ano ba yung mga ebidensya ng resurrection? Ano ebidensya ng resurrection? Paano masasabi na ang resurrection ay totoong nangyari? Na merong mga ebidensya. Merong evidence of the resurrection. Number 1, empty tomb. Walang laman na libingan. Tama? Ewan ko, nagbasa tayo, no? Nagbasa tayo this Holy Week. Sabi doon sa gospel is bantayan ng mga ng mga Roman soldier yung libingan kasi nga baka nakawin ng mga apostles. Pero alam natin na hindi po ninakaw kasi nakabantay, nakasalado. Pero pagbalik ng mga apostles, wala nang laman yung libingan. Kasi nga, nasa na si Jesus, nabuhay muli siya. And pangalawa, fulfilled prophecy. Yun nga po, sabi ng Bible is nakasulat. Pangatlo po, eyewitnesses. Mga nakakita. Merong nakakita. Ilan ba nakakita kay Jesus? Namuli siya nabuhay. Ilan? Over 500. And then, outside biblical accounts. Ano ibig sabihin ng outside biblical accounts? Ibig sabihin, may mga hindi Christian na nagpapatunay, kahit hindi sila Christian, pinatunayan nila, naniwala sila na si Jesus po ay muling nabuhay. For example po, is si Josephus. Si Josephus po is a Greek historian. Hindi siya Christian, pero pinatunayan niya, sabi niya, about this time there lived Jesus, a wise man if indeed one ought to call him a man. For he wrote surprising features. He was the Christ. When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him and did not give up their affection for him, on the third day he appeared, restored to life, and the tribe of Christians has not disappeared. Merong Greek historian, kilalang historian, that time, na siya po ay nagsabi na si Jesus po ay muling nabuhay. And then, evidences of the resurrection, the believer's confessions. The believer's confession, yung drastic change in the lives of apostles. Ibig sabihin, yung mga apostles po is merong grabing pagbabago ng kanilang buhay. No? Ang sabi ng Bible sa atin, verse 5, sabi diyan, nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita din siya sa mahigit na 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. Si Santiago po ay yung kapatid ni Jesus. No, the half-brother of Jesus. Nasabi, hindi naniniwala kay Jesus. Pero after the resurrection, binigay niya yung buhay niya sa Panginoon. In fact, nakasulat pa siya ng aklat na Book of James, no? And then sabi sa huli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin. Kanino? Kay Apostol Pablo. At katulad ko'y isang sanggol na pinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ang ganda lang, no? Nagpakita siya sa apostles, sa mahigit na 500, nagpakita siya kay Santiago, even to the doubters, nagpakita si Jesus. Even to the persecutors, nagpakita si Jesus. Ibig sabihin, God gives every opportunity to everyone, to every people, na makilala siya.
Kayo ba nagpakilala din ba ang Diyos sa inyo? Amen. No? Kaya, ano nangyari dun sa mga apostles na to? Reviewin lang natin, no? Paano sila namatay? Doubters, Peter, dininay si Jesus, no? Pero alam niyo po, paano sila namatay? Si Peter, crucified. In fact, si Peter namatay, crucified, pabaliktad. No? Sabi niya, I am not worthy to die, na crucify lang. Ibaliktad niyo pa yung aking cross. Si Andrew, the brother of Peter, crucified. Simon, crucified. Si Matthew, sword. Nalala niyo, pinalala niyo Friday? No? Binalita na patay na si James, little James. Di ba? Si Mark, no? Hinila ng horse sa Egypt kasi pumunta ng Egypt para ipahayag yung salita ng Panginoon. Si Matias, binato and beheaded, pinugutan ng ulo. Si Luke, hinang. Si Bartholomew, crucified. James, son of Zebedee, sword. Tinabak. James, brother of Jesus, stone. Dati, no? A daughter of Jesus, pero binigay niya yung buhay niya sa Panginoon. At saka si Thomas, in his spear. Di ba? Nalala niyo si Thomas? Last Friday. Okay? Last Friday, di ba? Grabe yung doubt niya kay Jesus. Kasi po, kung pinanood niyo po yung The Chosen, may mga previous story po yan kung bakit siya parang nahirapang maniwala sa Panginoon. Pero nung namatay si Jesus, di ba? Sabi niya, hindi ako maniniwala kay Jesus hanggang hindi ko makita yung kanyang butas ng kamay na napakuha, no? Pero alam niyo po, si Thomas, doubter, pero nagpakilala si Jesus sa kanya and pumunta ng India para ipahayag yung salita ng Panginoon. At doon din siya namatay. And sabi sa atin, according to Christian tradition, Apostle Thomas established the Church of Malabar Christian in India, particularly in the Kerala region. He is said to have established 7 churches and baptized numerous families, laying the foundation for a unique Indian Christian community. Nag-start si Thomas ng church doon sa India. Actually, wala naman siyang goal to start a church. He just shared the gospel. No? Share the gospel. And I think 7 years ago, yung kaklase ko sa seminary galing India. And sabi niya, napuntahan niya yung one of the church na in-establish ni Saint Thomas, ni Apostle Thomas. Grabe, no? Why the resurrection is true? Kasi may mga tao na sobrang nagbago, binago yung kanilang buhay at binigay yung kanilang buhay para sa Panginoon. Kaya, if we encounter the risen Savior, our life will never be the same. No? Binago. Sino ba dito ang binago ng Panginoon? Amen? Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. No? Jesus is risen, the anchor of our hope. The anchor of our hope. Now, paano natin ito ma-apply, mga kapatid, sa ating buhay? Dahil totoo na si Jesus po ay muling nabuhay at meron tayong pag-asa sa Kanya. Paano natin ito i-apply? Number 1 po is believe. No? Believe. Paniwalaan mo. No? Manampalataya ka kay Jesus sa Diyos. Alam niyo po, may mga teaching sa Bible na madaling sundin. Pero meron mga teaching sa Bible na mahirap ding sundin. Tama? Pero hindi question yon. Ang question is, naniniwala ka ba na si Jesus ay muling nabuhay? Sabi ni Tim Keller po, if Jesus rose from the dead, then you have to accept or believe all that He said. If He didn't rise from the dead, then why worry about any of what He said? Kung si Jesus nabuhay muli, tanggapin mo, paniwalaan mo lahat yung Kanyang utos sa lahat ng Kanyang sinabi. Kung hindi naman, bakit mo pag-aaksayahan yung lahat ng Kanyang sinabi?
yung issue on which everything hangs is not whether or not you like His teaching, but whether or not He rose from the dead. Amen po ba? Ibig sabihin, kung totoo na si Jesus ay muling nabuhay sa puso mo, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay, you will obey all His teaching. Whether you like it or not, whether it is hard or easy. Amen po ba? Kaya believe that Jesus died for you and He forgive your sins. Believe that He rose again. Mga kapatid, believe na sa gitna ng pagsubok, kasama mo ang Panginoon. Believe that God can save your family. Amen po ba? Believe, even in this palaging nagbabagong mundo, para bang walang katiyakan sa mundo na ito, ilagay mo yung pananampalataya mo. At ituon mo yung pag-asa mo sa ating Panginoong Kristo. Amen? Pangalawang bagay po, not just believe, but behave. No? Behave. Ibig sabihin, isa pamuhay mo. Kasi po, ganito po yan, no? Yung belief mo will impact your behavior. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, ganun din ang isa sa pamuhay mo. Tama? Your belief system will impact your behavior. Paano ka nabubuhay? Base yan kung ano yung pinapaniwalaan mo. Amen? Gusto ko yung scene ng yung pinanood natin nung nakaraan Friday sa John chapter 11 verse 39, verse 40. Ang sabi ni Jesus kay Martha, pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Remove the stone. Sabi ni Jesus. Ang sagot ni Martha, sumagot si Martha na kapatid na namatay, kapatid ni Lazarus, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo, kung sasampalataya kayo ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Now, ang tanong dito mga kapatid, bakit pinalis ni Jesus yung bato? Di ba? Bakit pinalis ni Jesus yung bato? Pwede niya namang, kaya niya nga buhayin si Lazarus yung bato pa kaya, di kaya niyang i-magic yun, di ba? Abracadabra. Di ba? Umalis ka, o kaya mabiyak ka. Pero bakit pinalis ni Jesus yung bato? Why? Because Jesus wants what we believe. On what we believe, we should act on what we believe. Now, kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat nakikita sa action mo, sa gawa mo. Kaya pinaalis ni Jesus yung bato. Tama mo ba? Kaya nga, sa buhay natin pag meron tayong problema, si Lord, hindi niya agad inaayos. Hindi agad niya inaalis. No? Meron tayong mga pagsubok sa buhay. Why? Because Jesus wants you to behave what you believe. Amen po ba? Kaya meron bang tayong mga pinagdadaanan po sa buhay natin ngayon na kailangan nating mag-act dun sa bagay na yun? Yung action natin is a reflection doon sa ating pananampalataya. Amen ba? Hindi pwedeng nananampalataya ka sa Diyos tapos pagdating ng mga pagsubok sa buhay, para bang sinasabi natin at sa kinikilos natin, para bang walang Diyos o para bang hindi buhay si Jesus sa buhay natin. Amen? Mamaya kakantayin natin yung Because He Lives, no? Mamaya nakita ko dun sa Pero ang ganda ng sabi ng kanta, sabi doon, Because He lives, I can face tomorrow. Dahil daw si Jesus ay buhay, maharap mo yung kinabukasan. Because He lives, I can face tomorrow and all fear is gone. Nawala na yung takot kasi buhay si Jesus. Buhay ang Diyos natin.
because He lives, He holds our future. We don't know what future holds, sabi nga, but we know who holds our future. Hindi natin alam yung kinabukasan, yung mangyayari, no, sa buhay natin. Pero alam natin kung sino po ang umahawak ng kinabukasan po natin. Si God, si Lord. That's why we can put our hope, our rest on God, our Savior, our living Savior. Amen? Amen po ba? Do you have worries in this life, in this moment? Meron ba tayong mga inaalala po ngayon sa buhay natin? Na para bang hindi natin kontrolado? Praise God, because we have a risen Savior. Amen? Buhay ang ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, buhay si Lord. Buhay si Jesus. Amen. Praise the Lord. And lastly, malapit na po ang matapos. Lastly, application. We should not only believe, but we should behave. And lastly po, we should be ready. We should be ready. Maghanda daw po tayo. Why? Kasi po, Hebrews 9:27-28, inakda sa mga tao ang mamatay na minsan, isang beses lang, at pagkatapos nito ay paghukom. Gayon din naman, minsang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon. Hindi na upang pasanin ang kasalanan, hindi na para mamatay sa krus, kundi para iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kaya yung resurrection is a promise of God, no? Na si Jesus, meron siyang kapangyarihan na mabuhay muli, and God will also has the power to save us. No? Ang sabi ng Bible, bakit po? Tingnan niyo po mabuti ito, no? Last verse po natin, tingnan niyo po mabuti. Alam niyo ba yung mangyayari sa atin kinabukasan? Someday? Alam niyo po mangyayari sa atin? Someday? So 1 Corinthians 15, binanggit po yan. Sabi diyan, mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi na magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Itong katawan daw po na ito. Bakit? Pag namatay tayo, mabubulok po ito. At lahat tayo, sabi ng Hebrews, lahat tayo mamamatay. And ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Why? Because itong katawan na ito is destined to decay. Maagnas, no? Masisira itong katawan na ito. Kahit anong gawin natin na pag-maintain sa ating kagandahan, sa ating physical, lahat ito is mabubulok at maagnas, babalik sa lupa. Ngunit, ito po yung pangako. Sabi ni Pablo, mystery. Ngunit, makinig kayo dahil ay may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Bagong katawan. Pag namatay ka, someday, no, yung katawan mo na to, maagnas. Pero, ang hope natin, our blessed hope, bibigyan tayo ng bagong katawan ng ating Panginoon. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayo'y mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng namatay is bibigyan ng bagong katawan ng ating Panginoon Kristo. Alam niyo po, kaya sabi kanina, no, yung resurrection daw is a foreshadow of what will happen to followers of Jesus. Ibig sabihin, si Jesus namatay at muling nabuhay, at nung muling nabuhay si Jesus, napalitan yung kanyang katawan ng resurrected body.
At yung resurrected body, ganoon din po yung magiging katawan natin. No? Hindi na nabubulok, hindi na masisira, no? Hindi na magkakaroon ng sakit. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang hika, wala nang anumang physical disease, defection. Kasi po, papalitan ng ating Panginoon. Kaya anong gagawin natin? We should be ready. We should be ready. Today, God has given us the chance, no, to be ready sa muling pagbabalik ng Panginoon. Si Jesus, umakyat sa langit, ang sabi ng angel, kung paano daw siya umakyat, ganoon din yung kanyang pagbabalik. Makikita din natin siya at sasalubungin natin siya sa ere, sabi ng 1 Thessalonians. Kaya, mga kapatid, this is our blessed hope. You and I will die someday, but God will raise up the dead like Christ, and He will give us new body that will live forever. That will live forever. Amen po ba? Kaya ngayon pa lang, ibigay na po natin yung buhay natin sa Panginoon. No? Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. The question is this, mga kapatid. Paano tayo magiging ready? Ito po itanong natin sa isipan natin. No? How to be ready? Ngayon pa lang, tanungin mo si Lord, ano, Lord, yung gusto mong gawin ko sa buhay ko? Anong gusto mong gawin, Lord? Ano yung gusto mong gawin ko sa buhay ko na ito na pinagkatiwala mo sa akin? Ano yung pinagkatiwala mo sa akin, Lord? Ano yung gagawin ko dito? No? Be ready sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Amen? Basahin natin, the worst kinds of regret is not taking the truth about Jesus seriously. The worst kinds of regrets is not taking the truth about Jesus seriously. So, and my prayer, lahat tayo, aharap tayo sa Diyos. Pagdating ng panahon is, Lord, masaya tayo maharap sa Diyos. Nagagalak tayong harap sa Diyos. At wag sana nating palagpasin na hindi natin sineryoso si Jesus habang nabubuhay tayo dito sa mundo na ito. Amen? Sige po, tayong lahat po ay umupo at manalangin. Father God, we thank you, Lord, for this message, O God. Lord, this truth, O Lord,